Alalahanin mo rin naman na may lalang sa'yo sa kaarawan ng iyong kabataan. So, habang bata ka pa, you make sure, kinikilala ka ng Diyos na gumawa sa'yo. Kung ang tanong mo naman ay tungkol sa kaperahan, ako ang suggestion ko sa inyo, mga kabataan, aral kayo ng mabuti. Kaya sabi ng iba, huwag na ikaw kumuha ng diploma, dumiskarte na lang. Huwag kayo maniniwala sa mga ganon. Kasi ang sistema nila, tanggihan mo yung karunungan, tapos mag-alatsamba ka na lang na sana kumita ka ng pera. Huwag kayo maniniwala sa ganong klase ng mga tao na nagsasabi, huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang. Kasi in the first place, kung diskarte lang pala ang paraan kung paano umalagwa sa buhay, sana lahat ng nasa squatters area mayaman. Bakit? Magagaling dumiskarte yung mga nasa squatters area. Hindi nyo ba nakikita, nakakakain sila ng maayos kahit hindi sila nakatapos ng pinag-aralan? Diba? O ngayon, alam mo na, basic principle, hindi lahat ng dumidiskarte nakakaalagwa. O ngayon, mas maigi na ngayon na may diploma ka na, may diskarte ka pa, parehas na meron ka nung dalawa na yun, hindi ka masyadong mahihirapan sa buhay. Kuha mo? Yes po, thank you po. Magtapos ka ng pinag-aralan. Ang sikreto sa buhay, Pilipinas, nasa pagtaba ng utak. Yun ang sikreto sa buhay, nasa pagpapataba ng utak. Wala yan sa pagdami lang ng pera. Kasi pag dumami nga yung pera mo, hindi mo naman kayang i-handle, ikaw ang i-handle ng pera mo pabalik hanggang maubos yan. Ang worst niyan, masadlak ka pa sa iba't ibang klase ng bisyo. Kung ako rin lang naman sa inyo, mag-aaral kayo na mabuti. Kasi yung iba kasi sa social media, pinagbi-business-businessan ng mga kabataan. Hindi ako fan yung konsepto ng pagbi-business-businessan, lalo na kung bata ka pa at pinapaaral ka ng magulang mo. Primarily kasi, kuha mo na brother, relax ka muna dyan. Primarily kasi, yung konsepto ng pagbe-business, kailangan mo ng napakaraming factors para umalagwa ka dyan. Pag wala ka pang experience sa buhay, kuha ka muna experience. Ang pinakamagandang experience, yung pagkatapos mo ng pinag-aralan, pagkatapos ng kolehiyo, pagkatapos na makuha mo yung diploma, nakapagtrabaho ka, napopromote ka sa trabaho, ito ang pinakamagandang mindset. Yung konsepto na nagtatrabaho ka sa bakuran ng ibang tao, sa negosyo ng ibang tao habang binabayaran ka nila. Kasi para ka na rin nagpa-practice magnegosyo nun habang binabayaran ka. Versus yung gagamitin mo yung sarili mong pera, tapos sana gumana, tapos pag naubos yung pera, wala ka ngayong fallback. Iyon ang trouble ngayon. Ang pinakamadaling paraan para umalagwa Pilipinas, lalo sa inyong mga kabataan, aral kayo ng mabuti. Tapusin nyo yung pinag-aralan. Mag-apply kayo ng trabaho. Magpa-promote kayo sa trabaho. Ang dami nyo ngayong pera. Tapos matuto kayo ng financial management para yung dami ng pera nyo na itatabi ninyo. Doon na rin manggagaling yung ang tawag puhunan. Kasi wala namang assurance ang negosyo eh. Kahit nga mga malalaking negosyo, bumabagsak pa rin eh. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ang kailangan mo, marami kang puhunan. Marami kang talino, marami ka ring experience. Ngayon, pag naubos ngayon yung puhunan kasi hindi gumana yung negosyo na nasa isip mo, dahil aral ka at nakatapos ka at may diploma ka, makakapagtrabaho ka ulit para gumawa ng panibagong puhunan, makaka-round 2 ka. Bumagsak ka uli sa negosyo, makaka-round 3 ka. Bumagsak ka uli sa negosyo, makaka-round 4 ka. Habang buhay mong kayang mag-business-businessan kapag nakatapos ka ng pinag-aralan. Pero pag hindi ka nakatapos ng pinag-aralan, isa sa mga magiging problema mo ngayon, paano ka ngayon kukuha ng panibagong puhunan na naman pagka nalugi ka sa negosyo. At normal na nalulugi ang negosyo. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga putang ina sa social media na para bang ang dating hindi sila bumabagsak kahit kailan. Tayo na, hindi lang umaamin yung mga yan, pero iba dyan, bangkarote na. Hindi pa ba kayo nakakita sa social media ng mga sobrang yabang na influencer? Tapos bukas makalawa, nagtatago na sa ibang bansa dahil sa dami ng mga investor na pinagkukuha nila para lang makakuha sila ng pampuhunan nila. Ang pinakamabilis na paraan para makakuha ka ng puhunan sa malinis na paraan na hindi mo kailangan ng investor at hindi kailangan tali ang kaluluwa mo sa pera ng ibang tao, sarili mo yung pera. Paano ka makakakuha ng sarili mong pera? Magtrabaho ka, magpa-promote ka sa trabaho, tapos mabilis ka mapopromote pag may diploma ka. Kuha mo yun? Yes po, yes po. Okay. Next question, brother. Last question po, naniniwala po ba kayo sa concept na take the risk or lose the chance po? Yan po. Naniniwala ako ron, pero I also believe in the concept of calculated risk. Calculated risk. Yung iba, hindi iniisip yung konsepto ng calculated risk eh. Sabi nila, take the risk daw. Ano take the risk? Tumigil ka sa pag-aaral, tapos doon ka na lang nag-focus sa networking. Putang ina, napakababa ng odds na manalo ka dyan. Napakababa ng odds na manalo ka dyan. Yung iba, ginagawa, papatigilin sa pag-aaral para mag-business-businessan. Putang inang risk yan, napakapangit ng risk. Mas malaki yung gain na makukuha mo pag tinapos mo yung kolehiyo mo kaysa nag-business-businessan ka habang bata ka. Eh, yung iba kasi parang ang dating lahat na lang kailangan mag-business-businessan.
Without considering na puto, pag nakatapos ka ng pinag-aralan mo, mula dun sa punto na natapos mo yung pinag-aralan mo, na meron kang diploma, pwede kang mag-business-businessan hanggang mamatay ka. Ide-delay mo lang ng konti. Delay lang. Mga 2, 5, 10 taon lang na delay. Sandali lang. Sandaling panahon lang yun. Tapos you will have the rest of your life na wala ka ng pinoproblema sa pera kasi every time na lang na malulugi ka sa negosyo, meron ka ngayong fallback na maayos na trabaho, na malaki ang sweldo, na makakaipong ka ng maayos. Calculated risk. Etong mga tao na to sa social media, puta, pinapag-risk yung mga tao. Tapos pag nalaman mo kung bakit nila pinagre-risk yung mga tao, para pala dun sa putang inang networking, na sila lang na mga upline o sila lang na mga may-ari ang pumapaldo ng husto. Tapos yung mga networker nila na hindi naman masyadong magagaling, kasi nga hindi nga nakatapos ng pinag-aralan, puta, papalpak sa buhay. Huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Tangina, yung mga nagsisipagsalita sa social media business-businessan, putang ina, diretsahan, karamihan dyan, didiretsuhin ko kayo, karamihan dyan scammer. Gusto niyo ng diretso, karamihan sa mga nagpapatake sa inyo ng risk sa social media, scammer. Hindi mo lalahatin, pero halos lahat. Hindi mo lalahatin, pero halos lahat. Ingat kayo sa mga napapakinggan nyo sa social media, Pilipinas. Yung iba dyan, puta, akala mo lang tinutulungan kang umalagwa, ninanakawang ka pala ng kinabukasan para sa konting barya mo. Konting barya lang yung makukuha nila galing sa'yo. Pero yung kinabukasan mo ngayon, tapon na dahil sa mga hayop na yan. Ingat lang kayo sa mga pinapakinggan nyo sa social media. May mga tao dyan, papapatigilin kayo ng pag-aaral para mag-business-businessan. Samantala, tinan mo to. Yung konsepto lang ng risk, ha, tinan mo, isipin mo yung risk. Okay. So, coming from the standpoint na kunyari, estudyante ka, second year high school. Nyari lang, second year high school ka. Tapos ngayon, ito ngayon, may lumalapit sa'yo, networker, sasabihin ngayon, tumigil ka na sa pag-aaral, at para bang ang dating, kailangan mo mag-business-businessan, mag-take ka ng risk. Mag-take ka ng risk. Ganyan yung mga bagsakan ng mga putang inang yan eh. Mag-take ka daw ika ng risk. Tapos, tignan mo, mas malaki yung mawawala sa'yo, kesa magkakaroon ka. Yung risk na pinapatake nila sa'yo, masyadong malaki yung odds na hindi ka mananalo. Masyadong malaki yung odds na hindi ka mananalo. Paano nangyari? Ate na mo, sa networking, kailangan mo ng masyadong maraming downlines. Eto problema mo, bata ka. Ano ibig ko sabihin? Pag bata ka, you don't yet have that level of credibility na isang harap mo palang paniniwalaan ka kagad. Ngayon, ano ngayon ang labas? Ang labas, napakahirap para sa'yo bilang bata na kumuha ng downline. Ano ngayon ang labas? Ang makukuha mo, puro bata din. Ano ngayon ang labas? Isang bulto kayo ng mga bata na hirap kumuha ng downline. Sa ganyan ba, yayaman ka? Ano ngayon ang kapalit nung ganong klase ng sistema na nag-business-businessan ka, na wala sa'yo ngayon yung kinabukasan na imbis sana nakapagtapos ka ng pinag-aralan at piloto ka, o doktor ka, o abogado ka, o engineer ka, na sobrang laki ng kinikita mo? Ang mangyayari tuloy sa'yo ngayon, pag nagsawa ka ng kaka-business-businessan, magkakaanak ka, kasi obviously, ano pa ba naman ang ibang gagawin mo sa buhay mo, bukod sa magjojowa, pag nagsawa ka mag-business-businessan, magjojowa ka, tapos mapepuwersa ka na ngayon magtrabaho sa construction o sa kung anumang low entry-level jobs. Tapos isa ka na rin sa mga nagrereklamo na ang baba-baba ng minimum sa Pilipinas. Ako naman nagtataka, doon sa mga nagrereklamo na mababa minimum sa Pilipinas, bakit kasi kayo nagtsatsaga sa minimum? Pwede ka namang sky is the limit kung magiging sino ka. Pag pinapaaral ka na magulang mo, mag-aral ka, tapusin mo. Yun talaga yung sikreto. Puta, palasak lang talaga yan. As in, nakakaburat lang talaga yung pakiramdam na tangina, kailangan magbukas ng libro, kailangan pumasok sa eskwela araw-araw, na hindi mo naman gusto yung mga putang ina mga kaklase mo. Pero pag nakatapos ka, maniwala ka, gusto ka ng maraming tao kapag nakatapos ka, at napakadaling mag-apply ng trabaho kapag ka nakatapos ka ng pinag-aralan. Napakahirap mag-business-businessan pag wala kang narating. Yun ang masasabi ko. Napakahirap mag-business-businessan pag wala kang narating. Pero tignan mo, pag nakatapos ka ng kolehiyo at napopromote ka sa trabaho, mas madali ngayon sa'yo mag-business-businessan. Bakit? Unang-una, pinamamaneho sa'yo yung negosyo ng ibang tao. Habang binabayaran ka pa ang tawag sweldo. Oh, putang ina, nagpa-practice ka ngayon maging negosyante sa bakuran ng iba habang bayad ka pa. Pero pag tinigil mo ngayon yung pag-aaral mo, ang mangyayari tuloy sa'yo, imbis tuloy sana na popromote ka sa trabaho dahil madali sa'yo kasi nga nakapagtapos ka nga ng pinag-aralan, ang hirap mag-apply pa lang. Hindi na natin pinag-usapang promotion, tangina mas mahirap yan. Pero ang hirap mag-apply ng trabaho. Doon mo nga sa trabaho kukunin yung puhunan eh. Diba? Doon mo sa trabaho kukunin yung puhunan, ang tawag sweldo. Malinis yun. Kaysa kumuha ka ng investor na tangina para ka rin may boss, ganun din yun. Walang pinagkaiba, para ka rin may boss. Magtapos ka ng pinag-aralan. Tapos pagtapos mo ngayon at may diploma ka na at nakapag-apply ka ng trabaho at mataas ang position mo at marami ka ng pera, tsaka ka ngayon mag-business-businessan, mas madali ngayon para sa'yo yun. Kuha mo?
Yes po. May tanong po, last one na lang po. Sige, go. Pagtapos po ng kolehiyo po, ano pong mas magandang gawin? Piliin mo yung passion mo pero maliit yung kita o pumili ka ng trabaho na malaki yung kita po? Yun po. Pagkatapos ng kolehiyo? Pagkatapos ng high school? High school, college? Kolehiyo po. High school po ako. Okay. Ako ang suggestion ko sa inyo, pumili kayo nung kurso na palagay nyo, dalawa palagay nyo passion nyo at papaldo din kayo at the same time. Kasi pwede naman yun 'di ba? So alam ba, gusto mo talaga mag-business, walang problema, di kumuha ka ng business administration. No, 'di ba? 'Di ba? Ganun yun O di natuto ka ng theoretical, tapos meron parang OJT. So mag-OJT kayo ngayon, tapos magti-thesis din kayo. So ang mangyayari ngayon, dun mismo sa mismong kurso, makakapag-practice ka na kung paano maging negosyante. Paglabas mo pa ngayon ng kurso na yun, nasa loob ka na ng negosyo na ibang tao, lalo ka pang makakapag-practice na maging negosyante. See? Ito si pang-anim, tanga talaga tanga Sabi niya, tanga, mag-business ka habang nag-aaral para kumikita ka na pang 1-year living fund mo. Bukod na tapos focus sa BSN. Sabi niya, mag-business daw ika habang nag-aaral. Hindi ko nga sinasuggest yun kasi pinapaaral ka naman ng magulang mo Ano gagawin mo ngayon doon sa sobrang pera na meron ka? Di mag-focus ka sa pag-aaral kaysa na business-businessan ka. Yan hindi ko maintindihan sa mga bata. Ano ba kasi pinagmamadali nyo sa buhay? Ang haba-haba ng buhay. We get to live an average of 60 years. Yung iba lumalampas pa. Tinan mo si Enrile. Sabi ng ibang mga tao, napaka-ikli lang ika ng buhay. Sabi ni Enrile, parang hindi naman. Ang haba-haba ng buhay. Nagmamadali yung iba. Nagmamadali. Ang gusto mag-business-business ang kagad. O di sige. 'Di ba? Sige. Mag-business-businessan kayo. Pagsisihan nyo na lang kapag nandun na kayo. Akala nyo kasi madali yan no? Akala nyo madali. Doon ako natatawa sa mga ganyang tangina. Walang kamalay-malay sa pagbibusiness-businessan. Wala silang malay sa pagbibusiness pero ang lulupit magbigay ng advice. Tapos akala mo naman kaya nilang i-apply pagka sila na yung nandun sa ganung senaryo. Nakakatawa tong mga tao na to. Ako pa raw yung tanga. Samantalang napakatagal ko ng negosyante. Ay hindi pala, tindero lang ng sinigang. Anyways, sige, follow-up question, brother. Ayun lang. Maganda yung tanong mo na yun, tungkol Thank you dun po. sa Alam mo, ito suggestion ko sa inyo mga kabataan. Kung pipili kayo ng kurso, pumili kayo parehas. Yung passion mo, at the same time, malaki din ang pera. Kasi makakapili ka naman ng ganun Hahanap ka nga lang ng kurso na may kinalaman sa ganun. Hanap ka ng kurso na may kinalaman sa ganun. Halimbawa, tinan mo, kunyari, mahilig kang magbutingting. Ngayon, gusto mo ngayon maging mekaniko. Walang masamang maging mekaniko. Pero pwede ka namang maging mechanical engineer. 'Di ba? Ngayon, ano ibig sabihin ngayon? Kesa nagme-mekanikuhan ka, mag-mechanical engineer ka na, mas malaki yung kinikita. Lalo na kung pinapaaral ka naman ng magulang mo. Applicable to sa mga pinapaaral lang magulang. Doon sa mga hindi pinapaaral lang magulang at sarili mo talagang cargo yung sarili mong bulsa, bahala ka na kung paano trip mo. Pwede kang mag-working student, pero ako, I strongly suggest tapusin nyo talaga yung pinag-aralan nyo. Yun talaga. Ako, diretso, I'm a big believer of the educational system. Bakit? Kasi, tinan mo, Pilipinas, ito hindi lang naiintindihan ng masyadong marami. Hindi ko nga maintindihan bakit parang walang nagsasalita nito sa social media. So, sige, akong si Raulo ang putang ina magsasalita nito sa harap ninyo. Yung educational system na yan, lumitaw na yan sa napakahabang panahon. Karamihan sa mga itinuturo dyan, I will say, majority, halos lahat ng tinuturo dyan, subok. Subok. Tingnan mo, pansinin mo. Mag-aral ka ng pagka-doktor, tapusin mo yung buong konsepto, mag-licensure ka, ang magiging ending mo, doktor. Mag-aral ka ng pagka-piloto, mag-licensure ka, ang magiging ending mo, piloto. Mag-abugasya ka, ang magiging ending mo, abogado. Mag-engineer ka, magiging ending mo, engineer. Pero itong mga nagsasabi sa social media na mag-business-businessan ka, sa madalas na pagkakataon, pag pumalpak ka, tignan mo, hindi business ang bagsak mo. Ang bagsak mo, employment, minimum ang sweldo, tapos magrereklamo ka na lang na kasalanan ng gobyerno, bakit mahirap ka. Tamo? Yan ang hindi pinag-uusapan. Yang mga bagay na itinuturo sa eskwelahan, subok yan. Itong mga taong putang inang kalilitaw-litaw lang sa social media na nagsasabi, mag-take ka ng risk, na para bang ang dating, nagmamadali ka sa buhay mo, na para bang dapat ilaglag mo na yung pag-aaral mo para mag-business-businessan, tapos makikita mo at the end of the day, hindi pala gumagana yung mga pinagtuturo nila. Tapos saka mo lang marirealize yun.
when it's already too late. Pag wala ka ng tsansa na bumalik sa pag-aaral. Tamo? Yan ang hindi sinasabi ng mga putang inang influencer na yan eh. Na yung educational system, subok yan. Lahat ng mga pumasok dyan at tinapos yung buong kurso, kung ano man yung pinag-aralan nila, nagiging ganun sila. Etong mga putang inang influencer na to na nagsisipagsalita ng mga kaputang inahan sa social media na pinapag-take kayo ng risk, ang gusto lang yan, diretsahan, yung pera ninyo pumasok sa bulsa nila. Wala silang pakialam kung masira kinabukasan nyo. Kaya mag-iingat kayo sa mga pinakikinggan ninyo. Mag-iingat kayo sa mga pinakikinggan ninyo. Itong mga katulad nito, si Pang-anim, pag dyan mo pinagkatiwala ang buhay mo, sira ang buhay mo. Sigurado ako ron sa'yo. Kaya nga tignan mo, pangalan niya, Pang-anim. Di niya nilalagay buong pangalan niya eh. Ni profile picture niya, wala eh. Wala oh. Tignan mo. Tapos magdudunong-dunungan, maggagaling-galingan ngayon, mag-a-advise-advisean at palalabasin, ako pa mali. Eh kung ako pala ang mali at ikaw ang tama, ba't hindi ka pinakikinggan ng mga tao? Bakit ako ang pinakikinggan? Ang sagot ko lang sa'yo, eto sagot ko sa'yo. Simple. O, sige, next tayo. Thank you, brother. Thank you, Sige, brother. Bye-bye. Okay, next. Idol, ano masasabi mo sa mga graduate na hirap matanggap sa trabaho kasi daw walang experience? E di apply ka ng ibang trabaho na hindi kailangan ng experience. Ba't naman kasi pipilit mo yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Ba't ipipilit mo yung sarili mo sa mga negosyong alam mong ayaw sa'yo? Ayaw tumanggap ng fresh grad at ang gusto may experience, di mag-apply ka dun sa mga tumatanggap ng fresh grad. O ngayon, pag nakapagtrabaho ka na, di may experience ka na. Ang nangyayari kasi, tinatalon ninyo eh. 'Di ba? Ayaw nyo sundin yung proseso eh. May mga trabaho na kailangan mo talaga ng experience. May mga trabaho, hindi mo kailangan ng experience, di dun ka muna mag-apply. Ano ba naman ang komplikado dun, pambira naman kayo? Kailangan ko sa ulo ko. Cream puff. Oh, ganda ng pangalan ito, cream puff. Sarap ng buhay. Okay. Cream puff, hello brother. Taga saan ka? Taga Santol po. Santol. Ng City. Okay. Ano tanong mo, brother? Meron po akong 20k na budget dito. Pwede na po kayo ito ng financial ng iPhone. Teka, ulit-ulit. Medyo nagputol-putol kasi may dumaan dito na motor eh. Hindi ko masyado naintindihan. Ulit-ulit. May 20k ka na budget? Opo. Tapos pala ko sana magsimula ng buy and sell ng iPhone. Pwede na kaya ito? There's only one way to find out. Subukan mo. Pero kung ako makakapag-suggest, masyadong maliit yung 20k. Kasi best case scenario, makuha mong unit, walang diferensya, mabenta mo sa medyo mahal ng konti. Worst case scenario, makuha mong unit, medyo may konting diferensya pala. Kasi sa umpisa talaga, papalpak ka talaga eh. Alam mo, eto Pilipinas, makinig kayo sa akin. Have that mindset na kapag ka mag-nenegosyo ka, yung unang puhunan mo, malulugi. Diretso. Unang puhunan mo, malulugi. Ngayon, totoo ba yan? There are some cases na hindi. And there are some cases na totoo. Pero mas secured ka kapag ka iniisip mo na yung unang puhunan mo, alam mo talaga na matututo ka ron. Pero alam mo rin at the same time na magkakamali ka ng maraming pagkakamali. Ngayon, kung ako makakapag-suggest sa'yo, tapos bentahan ng iPhone, medyo kasi yan eh, medyo mahal ang iPhone, hindi mura yan eh. Pwede kang magsimula dun sa mga mabababang unit muna, pero kung ako magsasuggest, angat mo pa ng konti pa yung budget mo. Angat mo pa. Kasi ang malamang na mangyayari niyan, kukuha ka na isang unit, tapos baka mabenta mo, baka hindi. Pero ang punto dyan, kadalasan, isang unit lang ang makukuha mo sa halagang 20 mil eh. Maliban na lang, lower models ng iPhone ang makukuha mo. Pero pag inangat mo ng konti yung budget mo, bawa nag 100,000 ka, tapos 20,000 lang muna initial na capital mo, meron ka pa ngayong 80,000 para kung sakali mong magkamali ka ng desisyonan, hindi ka kagad malulugi. Yun ang suggestion ko doon. Angat mo muna kasi hindi mura yung gusto mong pasukin na klase ng hanap buhay. Mahal yung iPhone. Ito nga lang na binigay sa akin ni Kitang Aya ng mura eh. Mahal pa rin eh. May binigay sa akin ng murang cellphone dito eh, si Kitang Aya. Binayaran ko pa rin naman.
Yung isang iPhone. Pero yung isang iPhone na binigay niya sa akin, lower model, di ko pa nagagamit eh. Yun, bigay yun. Pero itong bago na binigay niya sa akin, na latest model, hindi mura eh. Hindi mura. Para sa akin na mahirap lang naman ako. Naitawid, ano? Di ba? Kaya kailangan lang talaga matuto kang magtawid ng hindi mayabang ang dating eh. Yan ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Tapos nalilito ako ngayon sa course na kukunin ko, boss. Tapos inisip ko kasi yung mga business-related na course. Pero kasi kung bakit ko pinili yung mga business-related na course kasi parang araw gusto rin kasi magtayo ng mga business. Kaya inisip ko rin na mas magandang magpag-aralan ko yung mga fundamental na knowledge. Pero at the same time, inisip ko rin kasi na kapag mag-aaral ka ng business, kailangan mo rin ng kahit konting knowledge about sa IT. So ano yung magandang kunin kong course? Ako diretso, magtanong ka na diretso sa eskwelahan. Ang dahilan kasi, hindi ko alam kung ano-ano yung mga bagong kurso na lumalabas ngayon, na baka kasi merong integrated na nahalo ng IT at saka business related, na hindi ko lang alam kung ano tawag. Ako, suggestion ko, kung saan ka man eskwelahan papasok, magtanong ka na dun sa mismong eskwelahan. Kasi hindi ko alam may mga bagong course na lumilitaw ngayon katulad nung sa social media. Meron ngayong course specific sa social media lang. Merong ganong course ngayon sa eskwelahan. Hindi ko alam kung ano tawag doon, pero nakita ko merong ganong klase ng kurso dito sa eskwelahan na dinaanan ko nitong nakaraan Sabi ko pa, meron na palang ganon. Hindi ako updated kasi it's been a long time since I've been in a school. Matagal na panahon na mula nung nanggaling ako sa isang eskwelahan. Ngayon, that being said, ayoko namang sabihin sa'yo na, ito ang kunin mo. Tapos meron palang isang course na mas lapat sa'yo. Ako, ang suggestion ko, do your own research, brother. Sigurado meron yan. Hahanap ka nga lang. Kuha mo? Average lang. Ito si pang-anim, may diferensya utak Last nito. question ako, kung lang po ba? Sige, go. Nakakatawa to si pang-anim. Dali nga, may pumasok na bubuhig sa likod ko. Sa eskwelahan namin, parang lagi kasi akong na-stutter o kaya na may mental block. Tapos pala ko sana pumasok sa parang public speaking community para matrain yung pagkasalita. Magandang idea kaya ito. Lahat ng idea na palagay mong makakatulong para sa'yo, as long as wala ka masyadong i-risk, go lang. Ito, gumagawa nga ako ngayon ng community sa Project 1M Depende sa kung saang lugar ka nandoon. Gumagawa ako ngayon ng community. Iniisa-isa ko ngayon lahat ng mga lugar sa Pilipinas para bumuo ng grupo ng mga tao na magtutulungan sa isa't isa para maging mas maayos ang buhay at maging mas matatalino silang mga tao. Yun ang ginagawa ko ngayon. Kung saan ka man nandoon, antay mo lang yung patawag, magkakaroon yan. Pasok ka ron sa ang Manglalakbay na page ko sa Facebook. Meron akong bagong page sa Facebook, ang Manglalakbay ang pangalan. Ngayon, dun sa ang Manglalakbay, travel ako sa buong Pilipinas, nagbubuo ako ng mga community sa iba-ibang lugar. So, sagot ko rin sa tanong mo, oo, magandang idea yun. Follow-up question, brother. Hello, boss. Thank you po. Merry Christmas po. Thank you, brother. Bye-bye. Ang kulit ni pang-anim mo. Talagang bibo talaga siya. Talagang alam mo, dito lang siya sa comment section ko naglulumagak. Pagpahinga-hinga muna kita pang-anim ha. Mute muna kita, okay? Since hindi naman kailangan yung komento mo rito. Nagawa niya, tinatad-tad niya ngayon yung comment section ko. Hindi ko na ngayon mabasa yung ibang mga comments. Ulo lang puta. Gusto mong patunayan na mali ako? Kung gusto mong patunayan na mali ako, gawa ka ng sarili mong vlog. Doon ka ngayon magdunong-dunungan sa loob ng sarili mong vlog. Pagtaka itong mga tao na to. Gusto mo pala magdunong-dunungan. Ba't nasa vlog ka na ibang tao? Tapos nagko-comment ka lang, pa-flat mo lang yung comment section ko. Gumawa ka sarili mong vlog. Malay mo, mas magaling ka pala sa akin at sobrang tindi palang, sobrang lupit mo na kaya mo palang ilabas yung mukha mo at tunay na pangalan. Ay, hindi mo pala kaya. Kasi fake account yung gamit mo. Anyway, sige. Next na tayo. Bang, gandang pangalan na to, Mr. Cupido. Ito Mr. Cupido, ikaw ba?
Change muna ako, medyo malalim naman ako eh. Masama ang pakaramdam ko kasi kagabi. Nilalag na tayo ng bahagya. No? Wala si Mr. Cupido, negative. Baka bumaba na siguro. Okay, next tayo. Namamala. Okay, next tayo. Maribel. Maribel! Taga saan ka, sister? Hello, good morning. Hello. Christmas. Merry Christmas, sister. Taga saan ka? Last taga Negros Occidental, pero nandito ako sa ibang bansa. Okay. Asan ka ngayon? Nasa Kuwait. Kuwait. Okay. Ano ang tanong mo, sister? Gusto ko sanang mag-for good na, kaso lang na ano ako, kinakabahan ako, baka mag-back to zero na naman ako kasi lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Magba-back to zero ka talaga pag uwi mo ng Pilipinas. And when I say back to zero, ibig sabihin, bagong industriya. Kasi di mo naman madadala yung trabaho mo dyan sa abroad pa uwi sa Pilipinas eh. Ano ba trabaho mo dyan? DH? Opo. Magba-back to zero ka talaga. At wala namang masama ron sa pagba-back to zero. When I say back to zero, hindi ang ibig ko sabihin, ibalik sa wala. Ay, ibig ko sabihin back to zero, yung tungkol sa knowledge. Mag-aaral ka ng kung ano man yung bagay na gusto mong gawin dito sa Pilipinas para pagkapirahan mo. Ngayon, tatanong mo ngayon sa akin, anong gagawin mo? Ang trabaho mo dyan sa abroad, mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon. Yun ang trabaho mo dyan sa abroad, mag-ipon ng mag-ipon. Every now and then, papadala ka talaga. Kaya nga Every now and then, magpapadala ka talaga para sa pamilya mo kung may anak ka. Pero kung wala kang anak, wala kang obligasyon na magpadala ng kahit na ano sa kahit na sino, maliban na lang senior na magulang mo. Kung yan? kaya nga po, nag-uwi ako last sa August. Every year naman po ako umuwi, pero yung problema lang, hindi na kami magkaintindihan ng asawa ko. Gusto ko sana, nag-ipon ako, pero parang hindi yata kasya yung 1M kasi nalugi na ako ng 200K last year. Kasi every year ako umuwi. May 1M ka na. Kaya opo. Sobra na yan. Diretsahan, sobra na yan. May anak ka ba? Meron isa, 15 years old na po siya. Pero laging binablockmail ng asawa ko. Ah, okay. O sa ganun, 15 years old naman na yung bata, 3 taon mo na lang kailangan sustentuhan yung bata na yan. Pag tumungtong ng 18 at hindi mo rin laman makuha ang loob ng anak mo, edi hayaan mo na siya. Magkakaroon ng sariling buhay yan, tapos magkakaroon ng sariling trabaho yan. Yung 1M mo, sobra-sobra na yan. Ang sikreto dyan, wag mapapaalam kahit kanino na may 1M ka. Tapos mamumuhay ka sa Pilipinas na parang mahirap ka. Kailangan mo talagang tanggapin na pag uwi mo sa Pilipinas, mahirap ka. Kunyari, magkukunyari ka. Kunyari, wala kang ipon. Kunyari, walang pinatunguhan yung pag-abroad mo. Kunyari, wala kang pera. Tapos, yung 1M mo, tatabi mo lang. Tapos, magsisimula ka ng kahit na anong hanap buhay sa halagang 5,000 piso. 5,000 lang muna. Para malugi man yung 5,000 mo, meron ka rin pambayad ng ilaw, tubig, renta, o kung ano pa man yung mga bagay na kailangan mo. May pangkain ka. Hindi ka ngayon mangangalantoy. Sa loob ng 1 taon, siguro naman ma-figure out mo na kung ano yung bagay na gumagana sa'yo. 5,000 lang, ano? May 1 million ka na eh. Sobra-sobra na yan. Sobra-sobra na yan. Nakita mo kung paano ako nagsimula sa Tondo? Piso lang naman ang dala ko ron eh. Tapos nakikita mo ngayon kung paano nagtitinda kami ng agahan. Diba? Ang ginagawa namin nangangatok kami ng mga bahay. Ang sikreto kasi sa paghahanap buhay, lalo-lalo na kung gusto mo magnegosyo, barya-barya lang muna sa umaga. Tinan mo, yung mga jeepney driver nga, naiintindihan yung barya-barya lang muna sa umaga. Barya-barya lang. Umpisa, wala ka masyadong pera, magpapanggap kang walang pera, tapos kung ano man yung sisimulan mong hanap buhay, pwede ka magsimula 2,000 lang, 5,000 lang, barya lang. Kasi wala namang assurance na papaldo yung kung ano man ang simulan mo pag nilakihan mo. O di simulan mo ngayon sa barya. Tapos ang sikreto niyan, habang lumalaki, tsaka mo ngayon dugtungan ng puhunan. Hindi ko naiintindihan sa iba kung bakit kailangan magsimula ng kahit na anong sobrang laki kagad sa umpisa nang hindi mo naiintindihan yung industriya na pinapasok mo. Pagka magsisimula ka ng kahit na anong industriya, tapos back to zero ka, dun sa industriya na yun, barya-barya lang.
Kung gusto mo, malakihan ka agad, o di mag-apply ka munang empleyado ng kakumpetensya mo. O yan ngayon. Gusto mo tawag ito, massage parlor? O matuto ka muna. Ikaw muna, mag-TESDA ka muna. O ngayon, nakapag-TESDA ka na. Marunong ka na magmasahe. O ngayon, mag-apply ka ngayon dun sa isang massage parlor. O tapos, dun ngayon, nagmamasahe ka ngayon. Tapos nakikita mo paano minamaneho yung massage parlor. Paano nakikisama yung manager nyo sa inyo. Tapos tignan mo kung mapopromote ka. O tapos tsaka ngayon, pagka na-promote ka na, alam mo na ngayon kung paano minamaneho yung buong negosyo. Alam mo na, yung buong negosyo, alam mo na kung paano minamaneho. O ngayon, dahil alam mo na kung paano minamaneho, pwede ka na ngayon magsimula, halagang 50 mil lang muna sa umpisa. Maliit na pwesto lang, tapos 3 cubicle lang muna sa umpisa, kasi hindi naman pagdating, pagsalang mo dyan, dagsaan kagad sa'yo magpapamasahe. Diba? Maliit lang. Halagang siguro 10,000 lang muna kada buwan na renta. Napagdaanan mo na kung paano maging masahista. Ganun. Hindi mo madadaan sa 200,000, tapos bobomba ka, tapos magpa-franchise ka ng kung ano ng kaputang inahan ng mga putang inang nagpapa-franchise. Naku, ingatan nyo sarili nyo sa ganyan. Lalo na kung wala naman kayo consistent streamline ng income. Yun ang sagot ko ron. Barya-barya lang muna sa umpisa. Nakuha mo yun, sister? Yes po. Yung 1 milyon mo, sobra-sobra na yan. Diretsahan, sobra-sobra na yan para makapagsimula ka ng kahit na kung 5,000 lang naman. Nalugi ka ng 5,000, another uli. Nalugi ka 10,000, another uli. Nalugi ka 15,000, another uli. Nalugi ka 20,000, pa 20,000 yan eh. Diba? O tapos nalugi ka ulit sa 20,000, o di, nakaka-4 na 5,000 ka na. Isa pa uli, 25,000, tinan mo, hindi masyadong mabigat. Kasi bobomba mo, 200,000, pinagpa-franchise ka, ay putang ina mo. Napakaraming ganyan eh. Ngayon nga, panibagong scam na ngayon yung franchising yan eh. Dati nagsimula lang sa networking yan eh. Package lang eh. Halagang 13,000, 20,000, ganun lang yan eh. Tapos paangat ng paangat. Ngayon pati franchising, scamming na rin ngayon. Tangin ang dami nagpapa-franchise ngayon. Puta kasi simula pa lang ng negosyohan. No? Yung negosyo nyo, takoyaki, ganun. O hotdog o kung ano man. Corn dog, ganun. Puta pinapa-franchise na hindi nga kilala yung brand. Hindi kilala. Walang assurance na papaldo yung putang inang negosyo. Walang ka-costo-customer. Alam mo yun, ang negosyo na lang talaga nila, umikot na sa pagpapa-franchise, hindi na sa pagbebenta ng produkto. Mag-ingat kayo sa mga ganun. Mag-ingat kayo sa mga ganun. Diretsahan yung mga ganyang klase ng tao, mabilis malugi yan. Kung kukuha ka na rin lang naman ng kahit na ikaw na gumawa ng sarili mong sistema. Yun ang masasuggest ko sa inyo. 5,000 lang. Malaki na, sobrang laki na. May 1 milyon ka, hindi mo alam kung ano ginagawa mo. 10,000 lang muna. Sobra-sobra na yun, putang ina. Kung nakita nyo yung simula ko ron sa Tondo, piso nga lang. Nangangato kami ng mga bahay para magtinda kami ng agahan sa umaga. Piso lang yun. Nagbabasura ako nun hanggang makaipon. Nung maka-6,000 na, yung halagang 2,000 mahigit, ipinuhunan ko ngayon para makapagbenta ng agahan. Tapos ang ginagawa namin nun, nangangato kami ng bahay para magbenta ng agahan. Nag-ending kami nun, almost 30,000, 1 buwan lang. Malinis na yun, labas na lahat ng expenses, ang dami kong taga-benta. Ngayon sabi mo, hindi, kasi ganyan, vlogger ka kasi. Hindi mo masasabing vlogger lang ako. Bakit? Yung mga binentahan namin, mga taga-palengke, hindi naman ako kilala eh. Hindi naman ako kilala nung iba ron eh. Actually, majority nga dun sa Tondo, hindi ako kilala nung mga panahon na yun. Majority, hindi ako kilala. Parang ito si, Patotoya, galing-galingan ng hayop eh. Hindi mo kasi ako kilala. Yun lang masasabi ko sa'yo, hindi mo ako kilala. Ayun. Ikaw rin naman, di ka rin naman kilala eh. Di ba? Anyways, follow-up question, sister. Kuha mo yan. Opo. Yung follow-up question ko po, Brad, paano po yung, kasi ako may plan, yung yung lupa kong binili, gusto ko yung ng bakery shop, pero ayaw ng asawa ko. Ayaw niya akong pakuan. Hindi naman siya yung masusunod sa'yo eh. Yung asawa mo ba may pera? Kasi sa kanya yung nakapangalan. Kasi sa kanya yung nakapangalan. Teka muna, hindi ko maintindihan. Kayo ba kasal kayo? Opo. Okay. Bakit sa kanya lang dapat conjugal yun? Kasi nasa ibang bansa ako, siya ang nagbabayad. Ako yung nagbabayad. So, sa kanya yung pangalan. Pas naman na ng certificate po. Yun ang mahirap. Tangina yung babae yung gumawa ng pera, tapos yung lalaki yung ngayon yung galing-galingan, dunong-dunungan. Tangina, mando-manduhan, no? Kaya medyo mahirap yung ganyang konsepto, diretso. Medyo mahirap yan. Kung ako makakapag-suggest sa'yo, magsimula ka ng kahit na anong hanap buhay,
tapos pakita mo na lang sa kanya na gumagana. Yun ang masasabi ko sa'yo. Pakita mo sa kanyang gumagana. Pero, kung ako makakapag-suggest din, huwag kayong magsimula ng bakery diretso. Kasi magsisimula ka ng bakery, tas haharabasin ka niyang lalaki habang nagpapakonstruction ka ngayon. Kasi sabi mo, lupa pa lang yun eh. May nakatayo na ba doon sa lupa? Wala pa. Wala pa po. Okay. Pwedeng ito gawin mo. Posibleng gumana to. Posible. Pero hindi ko sinasabing 100% gagana. Posible, makipag-usap ka ron sa mga may-ari ng pandisalan. Tapos, ikaw ngayon yung maglako ng pandesal sa umaga. Para umpisa pa lang, nakikilala ka na. Tapos, barya-barya lang naman yan eh. Kasi babayaran mo yung pandesal kung magkano man yung discounted na presyo ng may-ari ng pandisalan. Pero syempre, dapat mas mababa yung presyo na ibigay sa'yo kasi bultuhan ka nga bibili. Tapos araw-araw pa. Tapos ilalako mo ngayon yun. O di ngayon, may mga nakikilala ka ng tao alongside. Tapos kapag ka nakaipon ka na at sapat na yung pinanglako mo, dun lang yun eh, gisa sa sariling mantika. Gisa sa sariling mantika. Yung nakaipon ka na ngayon galing sa paglalako ng pandesal. Kasi may mga nakikita akong gano'n, naglalako ng pandesal eh. O ngayon, nakaipon ka na ngayon galing sa paglalako ng pandesal. Ngayon, unti-unti, galing din dun sa paglalako ng pandesal, unti-unti mo ngayong ipatayo yung panaderia ninyo. Unti-unti. Pero hindi pa pwede na galing dun sa 1 milyon. Kasi yung pagpapatayo pa lang ng building, putang ina, kamahal-mahal na yan. Kailangan pang building permit para sa kaliit-liit lang naman, na first floor lang naman, na panaderia. Kung ako makakapag-suggest, huwag mong diretsong bombahing panaderia kagad. Kasi ang mangyayari niyan, gagasgasing ka lang din ng asawa mo eh. Habang nagpapatayo ka ng panaderia, ini-stress ka. Tapos habang bumibili ka ng equipment, ini-stress ka. Habang kumukuha ka ngayon ng tagamasa ng tinapay, pinagseselosan yung tagamasa ng tinapay. Nakikita ko na kung ano mangyayari. O ngayon, sa ganong angulo, alam mo, hindi mo kagad ma-execute yan ng ganong kadali kapag dumiretso ka kagad sa panaderia. Kung ako magsasuggest, ilako mo muna yung pandesal na ginagawa ng ibang tao. O kung gusto mo, ikaw muna. Doon sa bahay, bili ka ng maliit na oven, maliit lang. Maliit lang na oven, nakasya siguro kahit maglaman ng 50 pandesal o siguro mga 100 pirasong pandesal. Yun ngayon yung ilalako mo. 2 batch ngayon ng pandesal ngayon, araw-araw yung niluluto mo. Tapos ikot-ikot ka lang, gano'n, hanggang sa lumaki ng lumaki, gisa na ngayon sa sariling mantika. Ang mahirap kasi dyan, binombahan mo ng isang bagsak. Tapos pagkabomba mo, tangina maya ka ini-stress, tapos pinapatayo mo yun, ini-stress ka, binubugbog ka pa ng asawa mo sa bunganga niyang di maganda, tapos pinagseselosan pa yung tagamasa mo ng tinapay. Tangina, nakikita-kita ko na kung ano mangyayari dyan eh. Pero pag nakita niya yung umpisa, naka-umpisa-umpisahan, bumili ka ng isang maliit na bumili ka ng isang maliit na, hurno, para do sa tinapay. No, tapos ngayon, yung minamasa mong tinapay, nilalako mo rin at the same time. Tapos ngayon, kung makita ka 500 piso, 1,000 kada araw, malinis na kita na yon. O di may pangkain na kayo, tapos at the same time pa, meron kang naiipon na pera. Pero ang kailangan mong matutunan, yung konsepto na dahan-dahan. Huwag mong madaliin. Kasi pag minadali mo, ang daling mag-ubos ng 1 milyon. Bumili ka lang ng isang kotse, tas ipasok mo kunyari sa Grab, tas hindi gumana yung iniisip mo. Puta, limas ka agad yan. Napakadaling ubusin yan. Pero pag utay-utay, dahan-dahan, tapos gisa sa sariling mantika, na kung ano man yung maliit na simulan mo, doon na rin kinukuha yung pangkain ninyo. Tignan mo, yung 1 milyon na yan, kayang tumagal niyan kahit hanggang mamatay ka. Yun ang masasabi ko. Kuha mo? Yes po. Follow up. Wala na po. Salamat. Sabi ko, kasalanan talaga ng tagamasa yan eh. Okay. Sige, galingan mo sa buhay, sister ha. Tapos balitaan mo ako. Salamat po. Sige, bye-bye. Bye-bye. Nag-enjoy kayo doon sa, nagsaselos doon sa tagamasa ng tinapay, ano? Mga tao talaga, tangina, hilig sana eh. Ang hilig nyo talaga sa issue, eh, no? Basta issue talaga, tangina, gustong-gusto nyo yan, eh. Basta issue, gustong-gusto nyo yan, eh. Okay, next tayo. Doon pa talaga nag-focus yun. Oh, basta issue talaga, basta issue. Napakalakas ng atensyon ng mga tao basta issue. Tingnan mo, ngayon may bago ngayon. Nakita ko, tawa ko, ito sigurado nakita niyo to. Imposibleng hindi, lalo na doon sa mga mahihilig sa issue. Dumaan sa newsfeed niyo to, yung lalaki na nagbigay ng ng regalo, tapos pag bukas, puta screenshot ng lahat ng mga lalaking binutingting ng babae. Taginang yan. Nakita nyo ba yun? Ba't ganun sa Facebook ko walang comment? Comments will appear here. Wala, sira talaga comments ito ng Facebook.
Sige, okay lang. Kaya mo na. 200 naman yung nanonood eh. So, OFW Raymart. Ito, OFW Raymart. Sige, go. Ayan, nakita. Pinapangalanan pa nila. Tignan mo, hindi ko nga alam pangalan, no? Kayo kabisado nyo. Yan, tangina, pagka-chismis. Puta, ang sarap ipalo sa mga ulo nyo ng mga baso ko eh. Oh, 2 piraso tong baso na to. 2 ulo rin ang tatamaan nito. Napakahilig nyo sa chismis, no? Tangina, hindi ko nga alam kung anong pangalan ng mga yun. Kaya naman, pinangalanan nyo pa. Tangina talaga itong mga tao na to. Napakahilig nyo sa chismis. Next na nga tayo, wala si OFW. Tangina, basta chismis talaga. O, tinan mo, may nagbigay pa sa akin ng heart. Natuwa yata sa usapan chismis. Tuwan-tuwa mo, tangina. Comment section ko, baliw na baliw sila rito eh. Yan, diyan kayo magaling. Pagka-chismisan, diyan kayo magaling. Putang ina nyo. Ayusin nyo kaya muna yung mga buhay nyo kaysa mga makichismis kayo sa mga putang ina. Wala namang pakinabang sa buhay ninyo kung alam nyo yung chismis so tungkol doon sa kung sino ba yun. Lang yan. Pati buhay ng may buhay, pinakikialaman nyo pa. Nakaka-trending nga naman kasi yun. Binalot nyo pa ng regalo. Tapos pagbukas, oy, pinaghirapan mo pa. Salamat ha. Pagbukas na ganun, putang na screenshot ng lahat ng conversation nila ng lalaki. Gago na ito. Malamang makakasuhan talaga yun kasi in-upload niya eh. Nakita niya yata sa Amerika yun eh. Kasi sa Amerika ko nakikita nagte-trending yung ganun eh. Screenshot. Oo, parang ganun. Sa Amerika na ako nakikita nagte-trending yung mga ganun. Next tayo. Bubbles Garcia. Waiting for the guest to join. Sabi, parehas daw kami ng content ni FLM. Malayo, putang content nun, magyabang eh. FLM, Francis Leo Marcos. Layo, ang content nun, magyabang eh. Ang kinin niya lahat ng mga nakapaligid sa kanyang pag-aari ng ibang tao eh. Pas ako sa ganun. Puta, hindi nga ako naglalabas ng kahit na anong pag-aari ko eh. Yung bulok na motor nga, tinatago-tago ko pa. Hello, brother. Taga saan ka? Hello, boss. Taga saan ka? Taga-Pasay. Pasay. Okay, ano tanong mo? May tanong ako. Sige. Kasi, ako, may kunting anak buhay din ako. Okay. So, until now, may mga plano pa rin. Sabi nga, may plan tayo. Mm. Ang sa akin, ano ba yung mas maganda? Yung magpatayo ng bahay? Yung ang magiging cost kasi nun, pag bahay ang unahin, parang liability. Liability yun. Dali mo. Tama po ba yun? No. Oo. Kaysa mag-ano ka na, kumbaga kung merong hindi naman kunting ipon, doon na lang tayo mag-source again, ipuhunan doon sa mag-source again. Diretso, kung magaling kang magpaikot ng pera, ako ang suggestion ko, simulan mo muna sa maliit, tapos unti-unti mong dugtungan pag nakikita mong umalagwa. Pero pag hindi ka talaga magaling mag-ipon ng pera at hindi ka magaling magpaikot ng pera, itayo mo na lang ng bahay kaysa masayang. Diretso. Yung iba kasi, ang ginagawa dyan, one or the other eh. Pero merong qualifying factor yan eh. Ang qualifying factor, magaling ka ba magpaikot ng pera? Pag magaling kang magpaikot ng pera, paikutin mo na muna yung pera. Kesa naman, di ba, tatayo mo ng bahay, puta, sayang lang yung pera sa pagtatayo ng bahay. Kasi yung pagtatayo ng bahay, yung sobrang pera mo lang dapat yan eh. Meron kang, halimbawa, meron kang palagay mo na 20 million. Wala namang masama kung yung 10 million, ay yung 2 million doon o 3 million, ipampatayo mo ng bahay. Walang problema. Pero ang problema mo kasi dyan, kapag hindi ka magaling magpaikot ng pera, tapos alam mong manguubos lang din naman yung pera, dahil alam mo nga sa sarili mo hindi ka talaga marunong magpaikot ng pera, puta, pampatayo mo na lang ng bahay kaysa masayang yung pera. Alam mo naman sa sarili mo hindi ka marunong magpaikot ng pera eh. Yan ang sagot ko ron. Kuha mo? Kasi ganito yun. Oh. Plano ko, January, sabi ko nga, yung kunting ipon, papagawa ko ng bahay sa probinsya. Bakasyon na ako. Aha. Ang iniisip ko ngayon is dito, for example, bibili ako ng mga prangkisa kasi dito nakakisa ko kasi pagbili ng prangkisa ng mga tricycle, parang may tuda. Tapos pinapa-boundaryhan ko araw-araw. Mhm. So, meron, I think may
dalawang prangkisa pa lang yung naano ko dito eh. Lang. Siyempre, may mga driver na Balasubas, ubad. mahiyain boundary. Mahiyain. Yun ang tawag niya dyan, mahiyain. Tama yan, mahiyain. Mahiyain, Mm. masyadong mahiyain. Oo. Kaya tiningga ko yung yung isang tricycle, tiningga ko ngayon. Ngayon, ang nangyari, nagbabayad lang ako. Nagbabayad lang ako ng parking. Ang parking dito sa tricycle ngayon, 1.5. Okay. Sa Pasay. Naubo-ubo ka pa. Mahal talaga. Okay. Diba? Oo. Sabi ko kung ngayon, ang gagawin ko naman ngayon doon, parang ibibinta ko ulit yung tricycle para lang sa gano'n, maibalik yung pera. Kasi pag bininta ko gano'n pa rin yung puhunan doon, yung pagkabili ko noon. Oo. Kasi ang prangkisa tumataas. Teka muna, na-curious ako. Anong ginagawa mo? Ikaw mismo, ano personal yung ginagawa mo ngayon kapag wala kang ginagawa? Sa grocery. May grocery ka rin. Actually, may tao na rin. May tao din naman. May tao. Ayan, sakto. Kung may tao ka pala sa grocery, edi ikaw na mismo pumila dun sa pilahan ng tricycle. Kaysa naman wala kang ginagawa, tapos nagpapaikot ka lang ng pera. O at least ngayon, alam mo ngayon, tapos nakakakilala ka pa ng mga tao dun sa tricycle na posibleng maging driver mo in the future. Hindi mo naisip yun, ano? Oh yan, may malupit na tip na ngayon sa'yo. Ikaw mismo ang bumiyahe nun. Since wala ka rin namang ginagawa nung ibang mga parte ng araw, syempre pag may gagawin ka, doon ka muna sa bahay. Pag wala kang gagawin, o di bumiyahe ka ng tricycle, tapos nakakakilala ka pa ng iba pang mga driver doon na posibleng lumipat sa'yo pag hindi nila gusto yung mong may-ari ng tricycle nila, di ba? Yun yung sinasabi ko sa mag-uumpisa ka sa pangangaba ng sa ganun. Yung kukuha ka mismo doon ng idea sa mga nagta-tricycle. Yun na nga mismo, dali mo na. Dali mo na, yun na mismo. Nakuha mo na. O ngayon, alam mo na kung yung gagawin mo, no? Eh, sabi ko, ako nire-repost ko. Yung mga mo sa register. Oo. Yung talagang nire-repost ko talaga. Tapos, ginagawa kong inspiration. Motivation sa sarili ko eh. Oh, nasagot na yung tanong mo eh. Alam mo, ang dami kong knowledge na nakuha sa mga self-image. Oo. Kasi ko sa sarili ko, ako kahit sabi ko, kahit matulog ako, pasok kasi. Ayan, ito pa may magandang idea pa dito. Ito, maganda to. Sabi ni Ace of Spade. Sabi, tapos pwede siya magpautang ng piyesa sa mga motor na taga-toda. Pwede ka nga rin magpautang ng ng pera. Tapos araw-araw ang singil. Hindi ka ngayon mahihirapan kasi sa madalas na pagkakataon, yung mga yan, andyan din naman yan araw-araw, ikot-ikot lang yan dyan. Hindi naman na maalis yan eh. Kasi pag umalis sila, wala silang trabaho. Kasi yung iba kasi, hindi naman rito talaga. Kung mga driver lang din naman sila. Syempre, hindi ka magpapautang sa ganun. Ang papautangin mo lang, yung mga matatagal na sa toda. Tapos yung mga toda na rin yung mga bahala mag-vouch sa kanila. Meron na akong yung isang driver na doon mismo nagbo-board sa may tindahan. Ginawa ko, sabi niya sa akin, siya na daw yung bahala. Ngayon pinagkatiwala ko, nagpapautang ngayon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pagkatiwala mo sa iba yung pera mo, hindi ka gana yun, brother. Hindi ka gana, sasakit lang ulo mo dyan. Kakaprechoyin niya yung pera, tapos itatakbo niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko kagad siya habang hindi pa masyadong malalim. Hindi pa galing. malalim yung gagawa niyang pagkakamali sa akin. Kasi 3 times na ginawa niya pagkakamali, tinanggal ko na siya. Ayun, ayos, good job. Iniwan. Ang galing mo. Kinat ko na kagad kasi kayo sa lumalim pa. Totoo, ayos. Magaling yung pagkakagawa mo ron. Good job. O yan, nakuha mo na ngayon. Ang gagawin mo, dun sa tricycle mo, na hindi rin lang naman nababoundary ng kahit na sino, kasi nakatenga nga, ang sabi mo. O di bumira ka ngayon na ikaw magmaneho nun every now and then. Hindi mo naman kailangan tutukan yung pagmamaneho niyan kasi meron ka pang isa pang minamanehong negosyo na may tao na. So kapag wala ka lang ginagawa, ganun, bumiyahe ka ng tricycle para makakilala ka ng iba pang mga taga-toda na posibleng umutang sa'yo, tapos papatubuan mo, o posibleng maging driver mo in the future. Yan, kuha mo na. Tapos kumikita ka pa ng pera kasabay nun. Alam mo kung bakit napasok ko yung pagiging sa tricycle sa mga to. Kasi mayroon dito dating may dito sa kanto, mayroong napakanti na tindahan.
yung ang tawag doon, yung nga sinabi nyo kanina, yung usapan nyo kanina, franchise. 3 buwan lang. Lugi. Oh, yan. Pilipinas, yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo masyadong mahilig yung sa putang inang franchise na yan dahil diretsahan, karamihan dyan scam. Diretsahan, karamihan dyan sa mga franchise na yan scam. Wala naman talagang bumibili ng mga produkto nila, tapos ang pinagkakakitaan talaga nila yung franchising. So, ingat kayo sa mga ganyang franchise. Anyways, nasagot na yung tanong mo, tropa? Magkano yung pisto pa lang, 25,000. Tapos, ngayon, ang kuryente nila, 25 per kilowatts. Tinanong ko nangyari. Usap ko kasi, bakit kayuan ng tindahan? Sabi ko, sa tindahan, yung maliit na grocery, magkaroon ka ng 2 tao doon, pwede yun pa. 24/7. Yep. Ngayon, pero lugi pa rin ako doon kasi kakainin doon sa upa, yung upa na pwesto. Oo. Doon ang ang tubig doon, kakainin doon. Ngayon, sabi ko sa tricycle ako, parang sa tricycle lang. Pero sa tindahan, alam ko, ngayon meron na naman doon, tinayon ulit ng beef shop, pasara na naman. Kasi parang walang tao, hindi siya gumagalaw. Malaging close. Teka muna, Yun ang okay na ba yung problema mo? Sa ko kanina, kailangan dong makipaghalubilo muna doon sa mga nagtatricycle. Oo, kailangan nyo makihalubilo ka ron. Puta, may-ari ka ng isang unit dyan eh. Kung kailangan 2 unit mo, kailangan mo talaga makihalubilo doon. Maaari ba namang hindi? Kailangan kilala ka ng mga tao ron. Better nga kung ikaw presidente ng TODE. Kung kaya mo lang. Kung kaya pa ng oras mo. Kaya naman. Ayun, alam mo na kung ano gagawin mo. Okay na. Ayos. Okay, sige. All set. Follow-up question. Baka meron pa. Ito pinakalas to. Tama ba? That ngayon ng anak ko, 10 years old. Paggaling sa school nila, kasi ang pasok dito sa Pasay, umaga lang hanggang alauna. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, doon ko pinapabantay ko doon sa tindahan, kumbaga tinuturuan doon sa tindahan, nang sa ganon, hindi siya maging tamad, bukod sa nag-aaral na siya. Kasi ganun ka bata, 10 years old pa lang yan, nandito. Okay. Sa tubig eh. Oo, okay yun. Tama ba Ayos yun. Hindi naman siya. Ayos yun. Bata pa lang, turuan mo na kagad ng obligasyon. Kasi ano naman ang gagawin niya doon sa oras na yun? Maglalaro. Okay, sige, walang problema, maglalaro. Pero bukod doon sa oras ng paglalaro, ano na ngayon ang gagawin niya doon sa iba pang sobrang oras niya? E di turuan mo na kung paano maghanap buhay habang bata pa. Para paglaki ng bata, hindi na ngayon magkakaproblema. Kasi siya rin naman ang magmamaneho niya pagpatay ka na eh. Di ba? Tama yun. Yun din ang sinasabi ko sa kanya. Oo. Walang magdadala kapag matanda na si mama at si baba. Walang magdadala ni kundi ikaw na nakakatanda sa inyong magkakapatid. Oo, yun na mismo, nadali mo na. So alam mo na, tama talaga. Nakasulat na rin yung mga sa Biblia eh. Ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Eh, technically, apo na yun eh. Dapat may pamana ka hanggang sa apo. Eh, tinan mo, tulad yan, di ba, papamanahan mo ngayon yung anak na negosyo. Eh, dapat ngayon pa lang marunong siya magmaneho ng negosyo. Kung yun? Kasi hindi naman yan parang, sasabihin mo ngayon, hindi ba ikakontra yan doon sa sinabi mo kanina na wag magnego-negosyantihan ang mga bata? Magkaiba yung ikaw mismo sa sarili mo, nagnego-negosyantihan ka na pinababayaan mo na yung pag-aaral mo, at saka yung tinuturuan ka ng magulang mo kung paano magnegosyo, nung family business nyo na, magkaiba yun. Kung yun? Oh, okay yan. Ayos yan. Kung ikaw mismo bilang magulang at existing na yung negosyo, malaki ngayon ang porsyento na pumaldo yung negosyo mo na yan pag ipapasa mo na sa anak mo dahil yung anak mo marunong magmaneho ng negosyo. Kaysa yung anak mo nagpa-practice na magnego-negosyantihan nang siya lang mag-isa tapos ayaw nang mag-aral, ibang usapan yung ganun. Sa ganyan, pumapabor ako, okay yan, turuan mo yung bata nung kung paano yung existing na negosyo mo. Pama yan? Okay? Okay, all set? Okay, tama. Ayos, no? O, sige. Good. Salamat, brother. Bye-bye. Talaga, Thank you. Thank you. Okay, next na tayo. Last na. Kasi kami pupunta ng Baguio. Tagal ulit tayo Baguio. Kahapon galing tayo ng Baguio. Babalik na muli sa Baguio. Business transaction. Ay, ano pala? Basta pupunta lang doon. Basta pupunta lang doon. Ito, choke.
At sa live. Last na to. Brother, hello. Taga saan ka? Santa Rosa, Laguna po. Santa Rosa. Okay. Ano tanong mo, brother? Ngayon po kasi, nandito ako sa cafe. Mm. 3 months old pa lang po. Nag-start ng October. Ngayon, yung employer ko may experience na sa cafe. Mga 2 years na siguro po. Ako kasi, first time ko lang mag-manage Okay. ng cafe. Kasi Okay. yung previous work ko is medyo live selling na e-commerce. So, yung ganong ikot gets ko po. Pero sa food industry kasi first time ko. Ngayon, yung location namin, parang saturated na ng cafe po. Okay. So, ang iniisip ko kasi, ang hirap tauhin nung cafe namin kung halos same-same lang kami lahat dito. Mm. Bukod dun sa sarap, syempre, parang bonus yun kung masarap eh. Ah. Ngayon naman, yung reviews nila, okay naman po. Pero sa akin kasi, gusto kong mas umangat sa lahat dito sa area namin. Wala naman ako masyadong knowledge pa po sa pag-handle ng cafe or any food industry. So, yung basics, alam ko lang po. Pero, hindi ko alam kasi kung saan kukuha ng other knowledge para mas lumago since Ang knowledge kasi in general, yung do's and don'ts, okay. yun po. Ang knowledge kasi in general, brother, kalat yan. Sobrang dami mong pwedeng pagkuhanan ng knowledge galing sa sobrang daming iba't ibang sources, including myself. Pwede kang kumuha sa akin, pwede kang kumuha kay Chinkitan, pwede kang kumuha ng RTR, at saka iba pang mga influencer na nasa business field. Ngayon, ang nakikita ko na gumagana sa social media, lalong-lalo na sa cafe, yung sa social media, hindi naman influencer, pero I will say presence sa social media. Ang nakikita kong gumagana, skits. Nakikita mo yung skits na ginagawa nila na uma-acting sila. Katulad nung nakikita mo ngayon doon sa Project 1M ko. Kung nakita mo na yung Project 1M Ground Zero ko sa Facebook, gumagawa sila ng skits doon, tapos sila na lang yun. Wala na akong kinalaman doon. Wala na akong malay sa kahit na ano pang ginagawa nila ron. Basta ang punto lang doon, simple, kailangan ng social media presence. Tapos, dapat entertaining enough yung social media presence mo para panoorin ng tao, tapos ma-curious sila kung ano ba meron dyan. Para puntahan nila. Ngayon, tignan mo, yung Project 1M, kahit wala ako ron, kumikita ng maayos. Wala ako ron partida. Akong may-ari, wala ako ron. Hindi ko nababantayan ngayon kung ano nangyayari doon, kung may customer pa ba ron. Pero kumikita ng maayos. Dahil sa social media presence yun. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na magagawa mo ngayon para sa negosyo mo, yung social media presence mo dapat bugbog. Dapat pinanonood ng mga tao, natutuwa ang mga tao. Meron akong nakitang isang gumagawa ng skit na sobrang witty talaga nila, na pinanonood ko talaga. Yung ang pangalan nung pagkainan nila, kainan yun Nom Nom. Ewan ko kung nakikita niyo yun, pero tawa ako sa mga ginagawa nila skits doon sa Nom Nom. Yung mga iba nga ron, sabi ko sa mga tao, kopyahin nyo to, tingnan nyo kung gagana. Ewan ko kung kinopya nila, pero yung mga skits na ginagawa nitong mga empleyado ko, nakikita ko, kinukuha rin nila sa kung saan mang iba pa So, ngayon, makikita mo na sa social media, hindi ka mangangamote sa ideas. Sobrang daming pwedeng panggalingan ng ideas. Ang kailangan nga lang talaga, masipag ka talaga mag-research. Sobrang daming pwedeng panggalingan. Tignan mo, katulad nun. Yun lang nga lang tumingin ka lang sa negosyo mo Paano ba mapapansin tong business na to? Tingin ka lang sa negosyo mo. Kunyari, consumer ka. O kunyari ngayon, consumer ka. Tignan mo ngayon yung negosyo. Meron ba kayong malaking signage? Kitang-kita ba kayong kapihan kayo? Tapos ano pa? Nakikita mo may foot traffic pero di ka pinapansin. Magpa-free taste ka sa labas. Tapos ano pa? Mangharang kayo ng mga tao sa labas. Isampal nyo sa mukha ng mga dumadaan yung menu ninyo. Syempre hindi literal. Pero umaga, ma'am, napakaswerte nyo ngayong araw. Nagbebenta po kami ng kape. Ganun lang. Basta kunin mo lang yung atensyon nung nasa labas. Ganun yun So, you can do both ways. Pwedeng yung nasa labas mismo, foot traffic, kung tawagin nila. Tapos, social media influence, brother, sobrang importante ang social media presence. Sobrang importante ng social media presence na pag wala kang social media presence sa panahon ngayon at bago kang negosyante, halos napakahirap mag-survive. Yun ang masasabi ko. Kasi hindi madaling magnegosyo sa panahon ngayon.
Diretso, itong panahon na to, isa sa mga pinakamahihirap na panahon para magnegosyo. Diretsahan. Dahil sa sobrang putang ng kaputang inahan ng gobyerno natin, isabay mo pa yung matinding kahirapan, isabay mo pa yung mga investor na naglalayasan sa Pilipinas, isabay mo pa yung parang pakiramdam na may recession, isabay mo pa yung December ngayon, hindi magkaintindihan kung mga tao ba lumalabas o hindi, o ano ba nangyayari. Parang hindi, tangina sobrang wild ng merkado ngayon, brother. Kahit yung mga tropa kong negosyante rin, sila rin nagsasabi, sobrang wild ng merkado ngayon. Hindi halos magkaintindihan sa merkado kung kailan ba bumibili ang mga tao, kailan hindi. Ang gulo ngayon ng merkado, brother. So ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin? Dapat times 2 ngayon, times 3, times 10 yung effort mo ngayon para makilala yung negosyo mo. Lahat ng bagay na magagawa mo para lang makilala ang negosyo mo, gawin mo na. Basta maayos lang, wala labas titi mo, syempre. Alam mo, basta maayos lang, basta matino na hindi kakabagsak ng negosyo mo, hindi ikakabash ng negosyo mo. Yung ganong simpleng mga bagay na alam mong sobrang simple lang talaga ng mga idea, pero dahil binugbugan mo, binanatan mo ng gusto, kay social media man yan, o foot traffic yung binibirahan mo, basta banatan mo ng gusto, brother, bilisan mo lang yung kilos mo, dapat marami kang nagagawa. Tignan mo, paglipas ng 2-3 buwan, malaki porsyento na pumaldo negosyo mo kapag sobrang sipag mo talagang kumilos. Lalo na kung may foot traffic yung mismong location nyo. Mahirap yan pag walang foot traffic at medyo tago yung lugar mo. Ang hirap talaga. Pero pag, alam mo yun, nasa may palengke, ganun, tapos alam mo namang ang dami talagang taong dumadaan dyan, wala lang talagang pumapasok sa'yo, eh alam mo na, kailangan mo talagang bombahin talaga ang merkado para marami bumabalik-balik sa'yo. Isa pa, yung konsepto na, wag mong i-underestimate yung konsepto ng sobrang tinding sarap na talaga ng produkto ninyo, na talagang yung quality ng produkto, binabalik-balikan. Gawa ka ng paraan para yung mismong negosyo mo, binabalik-balikan. Kung kailangan man na meron kayong loyalty card, o parang katulad ng ginagawa ng Starbucks, di ba may loyalty card sila, tapos yung tatak-tatak, tapos may makukuha ka pag natapos mo lahat ng tatak na yon. Ayun, pwede yun. Gawa ka ng kahit na ano, tapos bombahin mo yung merkado ng sobrang bilis na execution. Hindi kailangan maglabas ng sobrang daming pera, brother. Hindi kailangan maglabas ng sobrang daming pera. Ang sikreto, nasa sipag mo talaga. Makakita ka idea, execute. Kita idea, execute. Tapos bomba, consistency. Bomba, tuloy-tuloy. Nakita mo yung Project 1M, laging 3 post halos ang isang araw. 2 post ng pagmumukha ko na nagtuturo sa mga tao, tapos isang post na yung mga tao ko na lang shoot yung mga sarili nila. 3 post kada araw. Kung hindi ka nakaka-3 post, 4 na post, 5 post kada araw, naku, tangina, malabong pansinin ka ng mga tao sa social media. Ang mga tao pa naman sa social media, snabero. Tingnan mo, pakita ko sa iyo kung gaano ka snabero mga tao ha. Kanina, etong viewers ko nasa 300. Tignan mo ngayon, 120 na lang. Ganong kasnabero ang mga tao sa panahon ngayon. Papartida ka na, Chichester pa ako ha. Eh lalo pa ngayon, pag hindi ka kilala, ordinaryong taong bayan, nagtayo ka lang talaga ng kapihan sa kung saan mang lugar na hindi rin naman kilala yung lugar. Ngayon, all the more na dapat bugbugin mo talaga ang merkado. Dapat times 2, times 3 effort mo. Eh kung ako nga, partida na ha, Chichester pa ako ha, pero yung Project 1M ko, nakaka-3 post kami kada araw. Lalo naman ikaw, na hindi ka pa kilala. Kuha mo yun? Yun ang sagot ko ron, brother. Kuha mo? Okay, follow-up question, brother. Tapos, ngayon kasi, ang ano po namin, weekly, siguro more or less 15K yung kinikita. Tapos medyo kinakain kasi siya ng expenses since hindi pa naman tinatao po masyado. Tapos noon, medyo curious din ako dun sa ano sa marketing kasi parang yun lang nakikita ko ngayon kasi hindi ko pwedeng babaan or taasan yung price ng product dahil lang wala pang sales masyado. So naisip ko sa marketing talaga siya dadaanin po. Ngayon hindi lang ako marunong pa ng yung mga ads po, yung campaign. Ngayon kasi may napapanood na ako sa YouTube ng gano'n kaso hindi siya parang tinitipid sa info, kumbaga parang surface level lang na parang kahit sino kayang gawin kaso hindi siya efficient. So iyon yung parang gusto ko po sa inyo tanong since alam kong mas mas may knowledge kasi Hindi ako madamot. po sa insights. Iyon yung ano ko po kasi ngayon may nakikita rin akong mga workshop libre kaso same lang ng tinuturo. Yung may bayad halos ganun lang din. So sobrang nabibida Dahop na dahop. Gusto ko yung po. Kung sa inyo, kahit magbayad ako, basta working kasi talaga, okay lang sa akin. So, if ever kasi gusto kong magpa-mentor din po. Yun nga yung sinasabi ng marami, gusto nilang magbayad sa akin. In my case naman, hindi naman ako interesado sa pera ninyo dahil wala akong oras sa mentoring
Pero, eto ngayon, meron ako ngayon binubuo na community. Depende sa kung saan ka nandun, yung community na binubuo ko, libre lang yon, walang bayad yon, zero. Pero kailangan mo lang talaga ng commitment na lilitaw ka every other night para sa training. Ngayon, yung training ko, Zoom. Libre lang din, hindi na kailangan bayad-bayad pa. Puta, ako na lang babayad ng sarili kong Zoom. Ngayon, nakadepende yung kung saan location mo. Saan ka nga uli? Santa Rosa, Laguna po. Pero tong cafe is Binyan, Laguna po. Medyo matatagalan pa. Next year pa ako makakarating dyan. Pag nagpatawag ako ng Laguna, lumitaw ka. Tignan ninyo yung sa anong tawag dito? Sa Manglalakbay na page. Doon ako nagpapatawag. Konti lang muna sa umpisa. Kasi inaantay ko pang mag-away-away yung mga tao sa loob ng grupo ko eh. Ganun naman lagi eh. May magpapanggap dyan parang inap eh, ganun. Ako excited na ako lumitaw yung mga ganong klaseng tao sa loob ng grupo ko eh. Sigurado may lilitaw ng mga ganyan. Pero later part pa yan. Ngayon okay pa eh, maligaya pa sila, happy-happy pa eh. Tapos ngayon at the same time, halos lahat ng mga tao sa loob ng grupo ko umaalagwa, walang gumagawa ng issue, walang sakit ng ulo. O di ngayon, wala, waiting pa ako. Kaya hindi pa ako nagpapalawak na pambuong Pilipinas na lahat sabay-sabay. Hindi pa eh. Ginagawa ko ngayon, iniisa-isa ko ngayon yung mga locations sa lahat ng parte ng Pilipinas, binabiyahe ko mano-mano ako personal. Para konti lang muna yung mga tao, pero lahat ng lugar may tao. Yun muna ang target ko. Konti lang yung mga tao, pero lahat ng lugar sa Pilipinas may tao. Yun muna. So ngayon, abang ka ngayon dyan sa Binyan, Laguna, kasi magpapatawag din ako sa Laguna, pero lilibutin ko muna yung buong Pilipinas. Papunta kami ngayon ng norte. So kung sino man sa inyo nasa Benguet, sa Mountain Province, nandiyan kami sa 28. Ngayon pa lang, babiyahe kami, papunta kami kay Lawang-Ud ngayon. Punta kami kay Lawang-Ud ngayon. Tapos ako, 28, linggo, may patawag na ako nandun sa Ang Manglalakbay. Check nyo yun. Yung Ang Manglalakbay na page, may patawag ako ron. So mga taga Mountain Province, abangan ninyo ako dyan sa 28. Magkikita-kita tayo personal. Tapos, papunta kami ng Ilocos Sur, tapos Ilocos Norte, tapos biyahe tayo papunta ng, saan yun? Isla? Dun sa ibabaw? Batanes. Pupunta kami Batanes. Tapos bababa ng Isabela, tapos bababa ng papunta rito. So may pagdating ngayon ng Quezon, baka bumalik uli ako ng Project 1M saglit lang. Painitin ko lang sandali ulit yung karburador ng mga tao ko. Tapos tsaka ako ngayon babiyahe ng Visayas, Mindanao, tapos tsaka ako ngayon aakit ulit ng Visayas, tapos tsaka ako ngayon bibira ng Batangas, at tsaka sa inyo Laguna. Medyo matatagalan pa bago ako makarating dyan. Basta standby ka lang muna. Pero alam mo, ito brother, ang diretsong gawin mo na. There's no fucking rocket science dun sa ginagawa mo at saka dun din sa mga tinuturo ng mga influencer eh. Huwag ka nang umasa ng mga sobrang kaputang inahang mga klase ng wisdom. Diretso, kung ano yung alam mo, nakabisado mo na, execute mo na kagad. Huwag ka na maghanap ng kakaiba pa. Kasi yun, pangalang mga maliliit na puta. Yung humarap lang. Alam mo, yung menu ninyo, isampal mo sa mga mukha ng mga dumadaan. Ma'am, sir, ito po, may malupit po kami ritong kape. Baka gusto nyo pong tikman. Magpapapray-taste ako, basta bibili po kayo. Doon mo muna biran sa ganun. Bira ka muna sa ganun, hanggang sa makuha mo yung confidence na ikaw mismo personal yung nagbebenta. Mapasa mo ngayon sa mga tao mo yung pagbebentang ganong klase. Tapos tignan mo, yung mga tao mo mismo nanghaharabas na ng mga tao sa kalsada para bumenta kayo ng malaki. Yung 15,000 mo kada week, kayang gawin 15,000 a day yan. Sa ganun lang, damihan mo salesman mo na humaharabas ng mga tao sa kalsada. Sa ganun lang, lalo na kung foot traffic nyo maganda, malapit kayo sa palengke. Madali ngayon dahil sobrang daming tao nagdadaanan nyo sa palengke. Tapos lahat naman ng tao kailangan ng kape. Diba? Doon mo muna simulan. Kasi ang hirap kasi sa mga tao, then this goes in general sa maraming negosyante. Sobrang daming negosyante naghahanap ng rocket science. Wherein, yung mga maliliit na mga bagay, it is what matters. Yung mga maliliit na bagay, yan yung importante. Hindi yung mga rocket science na nakakaibang klase ng marketing. Putang ina mo, kakaiba nga yung klase ng marketing mo. Isang beses mo lang naman ginawa sa tanang buhay mo. Ano yan? Ang kailangan mo, regular, consistent, brother. Consistent. Dapat consistent ka. Ikaw mismo, eto, malapit na tip. Yung menu ninyo, lagay mo sa parang cardboard na ganon. Tapos yung mismong menu, mangharang kayo ng mga tao sa kalsada. Tapos, tip number 1 yan. Dapat gawin mo na yan consistently, tuloy-tuloy, araw-araw. Tip number 2, dapat araw-araw gumagawa kayo ng skit tapos ina-upload sa social media hanggang matawa lahat ng mga putang inang audience nyo. Tapos magpuntahan sila sa inyo kasi irresistible na nakakatawa talaga kayo. Doon muna. Yun muna. Yung sobrang basic na yun, pag nagawa mo na yun, tsaka ka na maghanap ng rocket science na kakaibang bagay. Kome yun? Okay. Follow-up question, brother. So basically, mag-hybrid marketing lang po na dapat laging may posting tapos yung
traditional marketing na talagang interaction sa personal po. Actually, yung gagawin mo nga sa traditional, hindi siya marketing, sales yun eh. Kasi ang marketing traditional, billboard, TV, radio, tabloid, dyaryo, print ads in general, yan ang traditional na marketing. Baka hindi mo pa alam kung ano pinagkaiba ng dalawa. Ang marketing, pagpapakilala sa mga tao. Okay. Ang sales, pagbebenta. So, ang gagawin mo sa kalsada, magbebenta ka, hindi marketing yun. Magbebenta ka. Tapos, ang gagawin mo sa social media, magpapakilala ka. Magkaiba yun. Hindi ka naman magbebenta sa social media. Social media, magpapakilala ka. Tapos, yung gagawin mo, one-on-one, bentahan talaga literal sa harap mo yung mismong store nyo. Kuha mo yun? Po. Okay? May isa last na question po. Sige. Regarding naman sa kasi common ngayon yung PR yung parang hahanap ng mga micro-influencer na pwedeng mag-promote. Pwede Tingin rin niyo yun. po ba sa stage ngayon, worth it siya? Pwede rin yun. Ang totoo diretso, wag magagalit sa akin yung mga tropa ko influencer. Huwag sasama loob nyo. Tip ko lang to para do sa mga nagsisimula ng hanap buhay. Tip ko to sa mga nagsisimula ng hanap buhay. Lala kasi simula pa lang ng negosyo nyo, hindi pa masyadong paldo, wala pa masyadong pera. Ang tip ko sa'yo, X-deal. X-deal. Ayokong sabihin hindi mo kailangan magbayad. Pero merong mga tumatanggap ng X-deal. Bibigyan mo lang sila ng kape, pakakapihin mo lang lahat ng mga tropa niya. Punta kayo rito, libre kape. Basta ibablog nyo lang yung tindahan ko. Yun pwede. Tapos iisa-isahin mo ngayon yung mga influencer. Kasi sa akin may mga gumagawa ng ganun eh. X-deal. Okay lang naman. Pagkakaya ng oras ko, ewan ko kung nakita mo yung nakaraan. 'Di ba na nagbubukas ako ng tag dito, ng mga pinamili ko sa Shopee. Tapos abang nagbubukas ako noon, kumakain ako ng kutsinta. Tapos yung kutsinta na yun, sabi ko, ayaw ko i-promote. Ayaw ko niyan, wala kayong pera. Putang ina nyo. Adiri, yak. Pero totoo, kinakain ko talaga yun. That's another term for pinopromote ko sila. Binigay lang sa akin yung kutsinta na yun eh. XD lang yun, hindi mo na ako binayaran nun dahil wala nga silang pambayad eh. Meron sila 2,000. Hindi naman ako para kunin ko pa yung 2,000 pesos. Puta, pandagdag mo na lang sa negosyo mo na yan. Kukunin ko pa ba naman, lalagang 2,000. Puta, parang stealing a candy from a baby naman yun. Nakakaawa naman, diba? So, ginawa ko, humingi na lang akong produkto nila. Hindi ko na kinuha yung 2,000. Tapos, pinromote ko sila sa social media, libre lang. Ang nangyari tuloy, 100,000 yung naging views. Tapos, napuno sila ng sobrang daming order. Yun. Pwede yun. Gumagana yun. Yung X-deal kung tawagin nila. Papakapihin mo lang, wala kang pera kasi. Sa ngayon, wala ka pang pera. You need all the money that you have. So, papakapihin mo lang sila. Magsama ka mo sila ng mga tropa. Tapos, basta ibablog lang ka mo yung lugar mo. Tapos, gawin mo yun sa sobrang daming vlogger sa lugar ninyo. Kung sino lang ang willing, siya yung pumunta sa inyo. Ganun. Tapos, share nyo yun sa page nyo. Yun. Tama? Pero sa pagpili nung vlogger? Di na, huwag ka na mamili kahit sino. Kahit sino. Brad, wala kang pera, wala kang karapatang mamili. Beggars can't be choosers. Wala ka pang kinikita eh. Hindi ang ibig ko sabihin, wala kang puhunan o wala kang pera sa bulsa mo. Ay, ibig ko sabihin, wala pang kinikita yung negosyo mo. Wala pa. Lahat ng pera mo napupunta sa pambayad ng bills. Huwag ka na muna mamili kahit sino. Literal. Meron ka nakitang parang 15,000 followers lang o 50,000 followers lang, wala sa 100,000 followers. Yung mga ganyang wala pa sa 100,000 followers, pumapayag na X-deal yan. Tuwa pa nga sila kapag naka-X-deal sila eh. Oh, wala pang 100,000 followers, payag yung mga yan. Kahit sino. Literal, kahit sino. Basta alam mo, may malaking followers, tapos merong konting nanonood sa kanila, hindi masyadong mabigat, pakapihin mo yung mga yan. Practice na rin sa kanila yun para sa paid promotion nila in the future. So, win-win situation kayo ngayon. Huwag ka nang mamili. Ulitin ko, huwag ka nang mamili. Dahil wala ka pang kinikita, brother, hindi pwedeng bayad ka ng bayad, tapos namimili ka pa ng influencer. Gusto mo yung mga sobrang lalaki pa, tapos wala namang kinikita yung negosyo mo. Diba? Yun, umpisa lang muna. Pero ang kailangan mo talaga diretso, kailangan mong kumilos. Tama na yung kakaalam ng putang inang kung ano pang gusto mong malamang rocket science. Nagbabayad ka pa sa kung sino-sino mga putang inang paid training. Halos lahat naman ng pinagbabayaran nila dyan, tinuturo ko rin sa mga tao, libre lang. Diba? Makukuha mo rin naman libre lahat ng mga bagay na nandyan sa pinagbabayaran na yan eh. Makukuha mo ng libre yan. Ang ginagawa lang naman nila sa madalas na pagkakataon, syempre hindi lahat sa kanila, may mga ibang legit dyan, pero yung mga majority sa kanila, I will say, ang ginagawa, rebranding lang. Kuha sila ng idea galing sa internet, kuha silang idea galing sa YouTube, kuha silang idea galing sa Facebook, o sa kung saan-saan lang nanggagaling idea, sa utak lang nila, ganun. Pagsasama-samahin nila ngayon, tapos ito ngayon ang course. Course yan, course. Tangina. Course daw yun, tapos babayaran mo 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100,000. Tanginang yun. Anyways, yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother.
siguro sa ngayon, yun po muna. Siguro next live, sana maka-akit ako after 2 months, 3 months. At magbigay ako ng update po sa ano. Pero salamat sa ano po, sa opportunity. Kasi medyo maraming nagre-request dito eh. Akala ko hindi ako makakit kasi 15 yung naka-request kanina eh. Hindi, nakita lang kita rito sa comment section eh. Kaya nga, minute ko muna yung isang putang inang pinaflood yung comment section ko eh. Nakita ko yung comment mo rito, magtatanong ka tungkol sa hanap buhay. Sabi ko, ito nga muna, piliin ko muna ito. Tignan mo, nakita mo yun, dahil lang sinipagan mo na, oo, nagre-request ka umakyat sa akin, pero at the same time, nagko-comment ka rin, sinipagan mo ron. Nakita mo, nakuha mo yung opportunity, ganun lang, dadaanin nyo lang sa sipag. Tapos titibayan nyo lang, titigasan nyo lang yung mukha nyo na gawin yung mga bagay na kailangan nyo gawin. Tangina, tama, nakakaaral, putang ina. Pag alam nyo ng panahon na para mag-execute na kayo. Yung iba kasi nag-aaral pa sa panahon ng execution. Putang inang yan. Kilos ng kilos. Pag nagkamali ka naman, kaya mo namang iayos yung mga pagkakamali mo, basta wag lang sobrang tanga. 'Di ba? Yan yung panahon ng execution para hindi ka malugi, brother. Kung ano yung mga bagay na alam mo naman ng gumagana sa ibang mga tao, kopyahin mo na, birahan mo na agad as soon as possible. Gets mo? Okay. All set? Sige po. Thank you very much, brother. Napadaan po kayo dito. Pwedeng i-send ko po dito yung yung name ng cafe para pag napadaan po kayo, ako na bahala ka sa kape nyo. Tangina mo, mautang ha. Ginamit mo sa akin yung putang ina strategy ko ha. Tangina ng talino mo dyan ha. Yugen Cafe. Ayan, sige. Eugen Cafe daw. Y-U-G-E-N Cafe. Eugen Cafe. Ayan. O yan ha, sinabi ko na ha. O yan. O. Ngayon, nagawin mo ngayon, pumunta ka ngayon sa Facebook. Tapos, yung live ko dito sa Project 1M, chapin mo ngayon. Yung pinakadulo na sinabi ko, Eugen Cafe. Bugbugin mo ngayon, post mo na kaliwat kanan sa social media. Sinabi ni Chichester, Eugen Cafe. Sinabi ni Chichester, Eugen Cafe. O yun. Kuha mo na. Ayan, na-promote na kita. Hindi ko sigurado kung makakarating ako dyan sa inyo eh. Basta pag nagpatawag ako, Pilipinas, papunta ako ng Mountain Province ngayong 28. Check nyo yung ano ko. May sumabit sa lalamunan ko ah. Check nyo yung post ko dito sa Ang Manglalakbay. Yung post ko sa Ang Manglalakbay, i-check nyo para makapag-comment kayo doon kung nasa Mountain Province kayo. Magkita-kita tayo sa 28. I love you all. Bye-bye everybody. Good night. Eto po. Sige po.